Mga ka-sports, grabe. Isang malaking balita na naman para sa Philippine basketball dahil matapos ang matinding sakripisyo at hard work sa abroad, tuluyan nang nakakuha ng NCAA Division 1 offer ang batang Pinoy guard na si Andy Gimao. At hindi basta-bastang skola na committed na po siya sa Penn State Nittany Lions na kabilang sa napakalakas na Big Ten Conference sa Amerika. Pero hindi lang yan pag-uusapan natin ngayong araw dahil may pasabog ding balita tungkol kay Jan Amores at posibilidad ng kanyang pagbabalik daw sa PBA matapos ang kontrobersiyang yumanig sa kanyang career. May trade rumors din involving kay Jordan Heading at TNT habang pinag-uusapan ng fans kung totoong iiwas ba ang Barangay Ginebra San Miguel sa SMB sa playoffs. Kaya naman mga ka-sports, siguraduhin tapusin mo ang video na ito dahil sobrang daming may init na updates. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara po, simulan na natin. Opisyal na mga ka-sports, ayon sa mga reports mula sa international recruiting platforms, committed na po si Andy Gimao sa Penn State Men's Basketball Program. Ang mas nakakabalib dito, hindi biro po ang dinaan ng proseso ni Andy dito dahil bago niya maabot ang ganitong opportunity, galing siya sa Pilipinas, nag-training at naglaro sa Canada, sumabak sa international exposure at ngayon ay isa ng NCAA Division 1 recruit. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Big Ten Conference ay isa sa pinakamalakas na conference sa buong NCAA at dito po naglalaro ang mga elite athletes at dito rin madalas nanggagaling ang mga future NBA prospects. At ang maganda dito mga ka-sports, hindi lang basta nakapasok si Andy, pinatunayan niyang kaya rin niyang magipagsabayan ng isang purong Pinoy guard sa international level. Si Andy ay isang 6'1" athletic point guard na kilala sa kanyang mabilis na galaw, shooting at depensa. Nakapaglaro rin siya para sa youth national team ng Pilipinas kaya may experience na siya sa international competition. Malaking factor din ang pagkakaroon niya ng international agency na tumutulong sa kanyang exposure at recruitment. Sa panahon ngayon, napakalaga ng tamang connections at tamang platform para mapansin sa NCAA schools. At mukhang simula pa lamang ito ng mas malaking journey para kay Andy. Isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon ay ang comparison kay Kai Sotto. May ilang fans na nagtatanong posibleng kayang tahakin din ni Kai ang NCAA path kung gugustuhin niya. Dahil lumalabas ngayon na may mga NCAA schools na handang tumanggap kahit sa players na may professional basketball experience na abroad. Isa nga sa mga committed recruits ng Penn State ay si Roko Prakasin ng Croatia na may professional experience na rin. Kaya malaking tanong ngayon, willing pa bang buhayin ni Kai ang kanyang NBA dream sa pamamagitan ng US basketball pathway o masaya na ba siya sa kanyang career sa Japan? Pero para kay Andy, napakaganda na sitwasyon niya ngayon dahil bata pa siya at marami pang panahon para mag-develop. At syempre, hindi rin nawawala ang interest ng mga local schools dito sa Pilipinas. Isa na rin yan ang University of the Philippines Fighting Maroons na matagal ding binabantayan si Andy. Pero kung development ng exposure ang pag-uusapan, mahihirapang tanggihan ng opportunity sa Amerika. Imagine nyo mga sports ilang taon kang makakalaban ng mga elite competition, araw-araw kang exposed sa high-level coaching, facilities at NBA style system. Ito talaga ang klase ng oportunidad na kayang magpataas ng level ng isang player. At ngayon pa lang, marami ng Pinoy fans ang excited sa magiging future ni Andy Gimao sa NCAA sa US. So dito naman tayo kay Jan Amores comeback story. Samantala mga sports, isang emotional na kwento naman ang bumugad tungkol kay Jan Amores. Matapos mawala sa limelight dahil sa mga kontrobersiya, ngayon ay nagsalita na siya tungkol sa kanyang pagsisisi at pagbangon bilang isang tao at ama ng kanyang pamilya. Sa kanyang naging pahayag, inamin ni Jan na dumaan din siya sa matinding problema sa buhay, lalo na sa pagdating sa pinansyal na aspeto. Ayon mismo sa kanya, dumating sa punto na hindi niya alam kung saan kukuha ng pampaanak ng kanyang asawa, panggatas ng kanyang mga anak at pang-araw-araw nilang gastusin. At doon mo talaga marirealize mga ka-sports na sobrang bigat pala talaga ng pinagdaanan niya. Hindi lang po kasi career ang naapektuhan sa mga nangyari kay Jan Amores, kasama rito ang kanyang pamilya, mental health, reputasyon at buong buhay niya bilang atleta. Aminado rin siyang seryoso niyang dinaanan ang mga psychological at psychiatric consultations matapos ang mga kontrobersiya. At ayon sa kanya, matagal na raw siyang acquitted at nagkaayos na rin sila ng kabilang kampo. Hindi man agad magbabago ang tingin ng ibang tao sa kanya, pero malinaw na sinusubukan niyang ayusin ang sarili at bumangon muli. At ngayon may mga
posibilidad na raw siyang makabalik sa PBA kung may team na handang magbigay ng tsansa sa kanya. So dito naman tayo sa TNT, trade rumors daw. Habang usap-usapan ang pagbabalik ni John Amores, umiinit naman ang trade rumors sa pagitan ng TNT Tropong 5G at Converge Fibersers. Ayon sa mga reports, target umano ng TNT si Joshua Monzon upang lalo pang palakasin ang kanilang lineup. At isa sa mga pangalan na posibleng masangkot sa trade skills ay si Jordan Heading. Kapag nangyari ito mga ka-sports, siguradong malaking pagbabago ito para sa TNT. Dahil habang si Monzon ay nagbibigay ng athleticism, defense at versatility, si Heading naman ay isa sa mga pinaka-pure shooters ng kanilang team. Kaya hindi magiging madaling desisyon ito para sa management. So dito naman tayo sa Ginebra issue. At syempre hindi mawawala ang mainit na usapan tungkol sa Barangay Ginebra. May ilang fans kasi na naniniwalang posibleng magpatalo raw ang Ginebra kontra TNT upang maiwasan ang San Miguel Beerman sa quarterfinals. Pero sa totoo lang mga ka-sports, mahirap paniwalaan na sadyang magpatalo ang team ni Team Cone. Kilalang importante kay Coach Tim ang momentum, chemistry at winning mentality bago pumasok sa playoffs. Oo, posibleng siguradong bawasan ang minuto ng ilang players para makaiwas sa injury o pagod. Pero ibang usapan na kapag sinabing intentional na magpatalo. At alam naman natin sa playoffs, isang maling laro lang pwedeng bumago ang buong serye. So ngayon mga ka-sports, ano po sa inyong tingin? Magiging successful kaya si Andy Gimao sa NCAA Division 1? Dapat ba bang subukan ni Kai Soto ang NCAA pathway din? Karapat dapat mang bigyan ng second chance si John Amores? At magandang trade move ba para sa TNT kung makuha nila si Joshua Monzon kapalit ni Jordan Heading? I-comment nyo po sa baba dahil gusto kong marinig ang iyong opinion. At kung nagustuhan niyo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para sa mas marami pa tayong basketball updates araw-araw. Maraming salamat mga sports at hanggang susunod na nating video. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Andy Gimao makes his UP Fighting Maroons debut here, tour, and he gets his first minutes off the bench. First basket for Gimao, knocks it down. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!